Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay may dala-dala akong magandang balita na mangyayari sa August 8, 2025. Ano ba ito? Bakit kinakailangan malaman ng ating mga senior citizens? Ang balita na aking dala-dala ay patungkol po ito sa magaganap na payout bukas para sa mga minamahal nating mga senior citizens. Ang tanong, sino-sino nga lang po ba ang makakatanggap ng pension bukas? Ang makakatanggap lamang po ay ang mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ang malalaman mo na mga balita ay patungkol po sa mga lugar kung saan may magaganap na payout. Anong oras po ba magaganap ang yung payout at saan ang payout venue? At kasama na rin na inyong malalaman ang kumpletong detalye ng mga requirements at dagdag paalala. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 8, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayaan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang benefits ng ating senior citizens at update sa ating senior citizens. At kaya naman, huwag ka na magdalawang isip na i-subscribe ang aking YouTube channel. At kung gusto mo manatiling maging updated sa mga videos na aking i-upload dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na para bawat upload ko ay malalaman mo kung ano yung mga magandang balita na aking ibabalita at iba-upload dito sa aking YouTube channel. At gayon, atin na pag-uusapan ang mga detalye sa balitang ito. Kung ikaw handa na, tara, ating pag-usapan. Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout ay ang probinsya ng Negros Oriental sa City of Ginhulgan. Sa August 8, 2025, ito po yung mga kompletong detalye na dapat nyo malaman. Sa Barangay Basak, meron po magaganap na payout sa August 8, 2025 na may 167 pensioners. Barangay Bulado na may 95 pensioners. Barangay Kalupaan na may 50 pensioners. Barangay Hibayo na may 127 pensioners. Barangay Hilaitan na may 94 pensioners. Barangay Manyak na may 43 pensioners, Barangay Trinidad na may 86 pensioners. Ang inyo pong payout ay magaganap sa Hilaitan Gymnasium at ang total ng benefits or beneficiary na mag-payout bukas ay umabot po ng 662 pensioners. Dadako naman tayo sa munisipalidad ng Dumangas sa probinsya ng Iloilo. Dahil sa August 8, 2025, ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa Barangay Balabag Gymnasium, ito yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, sa Barangay Makina. Sa alas 10 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga, sa Barangay Balud. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga, ang Barangay Pagduge. Sa alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sa Barangay Balabag po, ang Barangay Balabag po ang magpipayout. Sa Barangay Cayos Gymnasium, ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga, ang Barangay Kompayan. Sa alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sa Barangay Bantud Fabrika. Alas 8:30 hanggang alas 10:30 naman, ang Barangay Cayos. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Patlad. Ang payout venue po ay magaganap sa Barangay Sulangan Gymnasium at ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, ang Barangay Pulaw. Sa alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Sulangan. Sa Barangay Ermita Gymnasium, ito yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga, ang Barangay Managiit. Sa alas 9:30 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Ermita. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga, ang Barangay Bantod.
Sa alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang Barangay Dakutan. Sa Barangay Tabukan Gymnasium, ito yung mga barangay po na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga ang Barangay Tambobo. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga ang Basa Mabini. Alas 9:30 ng umaga naman hanggang alas 10:30 ng umaga ang Barangay Borgos Regidor. At alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga ang Barangay Aurora del Pilar. Sa Barangay Tabukan Gymnasium, ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga ang Barangay Buenaflor EMB. Alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga alas 9:30 ng umaga naman ang Barangay Baras. Alas 9:30 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga ang Barangay Hardin at alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang Barangay Sapaw. Sa Barangay Tabukan Gymnasium, ito po ang mga magpipayout na barangay. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang Barangay Lopez Haina. Alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga ang Barangay Talusan. Alas 9:30 ng umaga hanggang alas 10:30 ng umaga ang Barangay Tabukan. Sa Baguio City, sa Pinget Barangay, meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent pensioners sa August 8, 2025. At ito po yung patunay sa aking sinasabi. Sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali po ang inyo pong payout. Sa Barangay Pinget, Barangay Hall po ang inyo pong payout magaganap. Sa Quezon City, sa Escabo QC, meron po magaganap po na payout sa social pension. Ito po ang kumpletong detalye na mag-payout po sa August 8, 2025. Sa UP Campus, meron po magaganap na payout na may 324 pensioners. Sa San Vicente, may 107 pensioners. Old Capitol Site na may 80 pensioners, UP Village may 8 pensioners, Teacher Village East may 4 pensioners, Teachers Village West na may 4 pensioners, Barangay Botocan na may 228 pensioners, Central may 148 pensioners, Malaya na may 82 pensioners, Sikatuna na may 10 pensioners, Pinyahan na may 140 pensioners, sa Cruz ng Ligas na may 243 pensioners, a total of 1,378 na pensioners po. At saan po ba tayo magpunta para po kunin ang ating payout? Kayo po ay pupunta sa Risen Garden, Quezon City Hall. At yun po ang kumpletong balita na magaganap po bukas sa payout ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kayo po ay tinatawagan na alamin po ang dapat ninyong malaman na payout. Dahil ito po ay lahat na totoo. Hindi po ito gawa-gawa lamang na balita. Ito po talaga ay may resibo dahil gusto pong ipaalam sa inyo kung ano yung dapat ninyong malaman. Kayo ay magsasabi, Sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar sa iyong balita? Ano po yung dapat namin gawin? Pagpasensya nyo na po kung hindi ko po naibigay ang mga lugar ninyo. Dahil yung ibang lugar hindi po napopost sa online. Kasi itong mga nakuha ko is ito lang po yung mga nakita ko sa online na ina-update nila ang kanilang payout schedule. At kung ikaw po ay gusto malaman ang inyong payout schedule, ang maaari niyo pong gawin is pupunta kayo sa pinakamalapit na barangay ninyo at alamin po ang update ng inyong social pension payout. Nang sa iyon ay meron kayong idea kung ano na ang ganap para po hindi kayo mag-aantay lamang dito sa aking balita. Yes, I am doing my part to inform you sa lahat po ng mga dapat nyo malaman, but hindi po lahat nag-update kasi merong paraan po ng pag-upload. So example, sa ibang barangay, hindi po sila nag-upload sa online, but nag-upload po sila or nagpo-post po sila ng updates doon po sa inyong barangay. So yung iba naman, nag-upload dito sa online. Binapalam nila kung ano yung dapat ninyong malaman na update sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Payout. Kaya naman, yun po ang dapat ninyong pagtuunang pansin. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang kumpletong balita
para po sa inyo pong requirements na i-comply. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan ng certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin
ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon dahil po kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kumpleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.